So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamanok. Once again, this is PJ Vergara at nandito tayo ngayon upang mag-vlog. Ipakita sa inyo yung mga updates nating mga palahi, although ilan lang naman to. Sa ngayon, mga pansarili muna po ito. Konti lang ang ating ibinraid kasi naniniwala ako na mas maganda kung focus tayo. Okay? So kung magbe-breed tayo ng madami tapos mahirapan lang tayo, magbe-breed tayo ng sobrang dami tapos hindi tayo makakapag-focus. So mas maganda yung konti lang pero talagang on hand tayo sa kanila. So ngayon sa video na to, ipapakita ko po sa inyo yung mga updated nating breed. Okay, kung ano ba yung mga priority nating i-breed kasi nung mga nakaraang last season, nag-breed tayo ng ilan. Okay, trial and error, tiningnan natin kung alin nga ba yung mga maayos na breedings. At syempre, after 2 years, ngayon, sinusubukan natin na ipasyal yung ating mga manok at nakikita po natin kung alin po yung mga breedings na talagang maayos, healthy, at masayang-masayang namamasyal sa kasalukuyan. Kaya mga kamanok, samahan nyo po ako ngayon at makita at pakita sa inyo yung mga ilan lang na breedings na ating ibinread ngayon. So ito nga po mga kamanok, yung ating pagkain, patukan ng ating mga alagang sisiw na ating ibinibigay. So sa edad po na wala pang 1 week old, siguro mga 4 days old pa lang, dito po ako nagbibigay ng pagkain sa medyo malalapad. Hindi po doon sa mga clay pot kasi po nagsisiksikan po sila. Yung ibang medyo mahihina pa, yung ibang medyo maliliit pa, hindi pa masyadong develop yung kanilang yung kanilang pangangatawan na nagkukulang po sa pagkain. Wala pong access. Pag nagsisiksikan, hindi po nakakapag-access hanggang sa maano po siya, maiwanan ang laki. Pero kapag ganito po mga kamanok, malaya po silang nakakakain, huwa-hiwalay. At yun nga, mabilis po ang kanilang development. So mga kamanok, samahan niyo po ako at ipakita ko po sa inyo ang ating mga sisiw ngayon. Ano pang hinihintay natin? Let's G! Excuse me, sis. Excuse me, sis.
So, ito sila ngayon mga kamanok. Anim sila. Ngayon, binukod ko yung dalawa. Kasi yung isa, tinamaan ng kuraysa. So, kailangan ibukod ka agad natin. Pero, bakunado sila. Pero, syempre, hindi naman 100% na kesyo vaccinated o vaksinado aba, yung ating mga alaga, hindi natatamaan ng sakit. So, gaya nga ng ginawa ko, vaccinated sila, pero tinamaan pa rin yung isa. Tapos yung isa parang nahawa. So, bukod ka agad. Okay, binukod ko, then nagbigay ka agad ako ng antibiotic. At ngayon, okay na rin sila. So, hindi ko pa lang ulit maisama dito kasi syempre, ongoing pa rin yung gamutan. So, possible 4 days na po. 4 days na silang ginagamot at okay naman na. Liliguan ko na lang sila mamaya para ma-cool down yung katawan at maisama ko na ulit sila dito. So, mga kamanok, ito po ay dalawang linyada. Actually, tama, dalawang linyada lang po. Ito po ang mga itim natin. Ito po yung mga Peruvian cross natin. So, sila po yung mga nagtagumpay noon. Tapos ito naman po yung mga bulik natin. Sa mga nakakuha sa akin noon ng bulik, nagtagumpay din po sila kaya inulit po natin. So, ito pong bulik natin is line breeding. So, ang nanay at tatay niya, ito po, gaya po nito. Ito po yung tatay niya. Yun. Yan po ang tatay nila, bulik. Tapos yung inahin nila, bulik din po. Okay? So, straight bulik po ito. Ngayon, naging kulay puti po ang kulay ng mga bulik. Bakit po? Kasi po yung lolo, ano po, yung lolo po nila is puti, puting bulik. So, nag-throwback po. Throwback agad kulay puti. Although yung ating ganador, ito po. Although yung ganador natin, bulik po talaga siya na medyo madilaw-dilaw. Ito po ay hatch over dome. Puti po na dome ang tatay nito, tapos yung inahin po niya is hatch, McLean hatch na blue fit. Tapos ito po yung lumabas. Ayan. Alright. So, papakainin natin ngayon para makita nyo po kung gaano yung appetite na meron sila. Ito naman po, yung ating breed, si Prin Prin. Prin Prin, Miles. Yan, malaki-laki na. Ulit. Tapos, ngayon naman mga kamanok, ang ating ibibigay na pagkain sa kanila is ito, GMP Crumble. GMP Crumble, tapos magsuswitch na tayo sa ibang pagkain. Okay, so ang ginagawa ko dito mga kamanok, kasi pagdating nila ng 3 months old, Enerton ang ibibigay ko. So naghahalo po ako ng Enerton, konti. Okay, parang mag-change feeding na ako. Gusto ko lang mas pagandahin yung kanilang panunaw. Dapat may mais, saka may pellets na. Para sa ganon, hindi na sila magbago o manibago. Pag tayo ay, alam nyo yun, nag-change feeding sa dry feeding. Okay, ito po yung mga kamanok. Ngayon, ito naman po ay sasabawan natin ng okay. Ito po mga kamanok yung aking isinasabaw sa kanila. Ito po ay plant juice. Okay, so ito po ay buburuhin natin hanggang sa yung mga damo, yung mga plants ay maubos, mabulok. Okay, ito po yung inihahalo ko sa painom ng aking mga sisiw. At maayos po, hindi po nagkakasakit. Yan po sila. Okay, isang kutsara. Yan po yung mga kamanok, plant juice. Next time, tuturo ko po sa inyo kung paano ko gumagawa nito. Okay? So, sa ngayon, dito muna tayo sa ating pagkain sa kanila. Ayan. Then, halo din pala ako ng konting fermented Jackie oats. Okay. So, ito mga kamanok, konting fermented Jackie oats. Change feeding na tayo, di ba? Maaga. So, lagyan lang natin ito ng tubig, mga kamanok. Lagyan natin ng tubig, tapos haluin. Ganyan lang kasimple ang feeding mixture ko. So ngayon, meron na silang konting pellet, meron na silang konting corns, meron na rin konting fermented Jackie oats. So pag edad nila ng 2 months, so makaka-adapt na po sila dito. And pagdating nila ng 3 months, fully na po sila, adapted na sa sistema. Okay, Enerton na to pagdating ng 3 months. Iba sabihin maaga, pero wala eh. Para sa akin yun ang maganda eh. So ngayon, dahil sa 1 month old na sila, ito po yung feeding mixture. So, bali ito po mga kamanok ang feeding mixture nila. Malipad na agad. Matapon pa. So, ito po mga kamanok. Yan. So, yan po mga kamanok. Bali, yan po ang appetite nila. Ngayon, 1 month mahigit. Makikita nyo naman ang gana nilang kumain.
So sa ganyang klase ng sistema, ng ganyang klase ng pagkain, nakukuha po natin yung natural po nilang alam mo yun, kalusugan. Okay, so kaya ko po nilalagay dito sa ranging. Actually, ranging po ito para mamayang tanghali, mainitan po sila. Kasi mas maganda rin po na pinapalaki natin yung ating mga sisiw sa nature. Meron po sila kasing kinakain dyan, tinutuka-tuka, na hindi po natin nakikita ng ating mga mata, na hindi kayang tumbasan ng mga pagkain ibinibigay natin. Yan po kasi yung ano nila instinct nila sa nature. Meron silang nakukuha ng mga nutrients, mga minerals na hindi po nakikita ng ating mga mata, na hindi rin po kayang tumbasan o pantayan ng kahit na anong mga feed manufacturer yung ganong klase ng nutrients. Talagang mga sisiw lang po ang nakakakita noon sa nature, sa ranging. Kaya mas maganda rin po mga kamanok na yung inyong mga alaga, minsan, paminsan-minsan, o kung maganda araw-araw, na ibababa nyo rin po sa lupa. And make sure mga kamanok, complete vaccine na po sila bago nyo po ibaba para hindi po sila kapitan o tamaan ng kung ano-anong mga sakit na maaari nilang makuha. Alright? So, ganun lang po. Kasimple ang sistema ko dito. Although ilan lang po ito, pero sinisigurado ko po na healthy naman po sila. Right? So, bulik, mga itim, yan po ang aking linyada dito sa aking bakuran. So, yun lang mga kamanok. Yung dalawa doon, saka ko na iba-vlog, papakita sa inyo pagka okay na po sila. Alright? So, salamat sa panonood at tinapos niyo po yung video na to. Don't forget to click the subscribe button, i-like yung video at i-share sa mga magkakagusto sa mga topics ko. Okay? So next time, mga tips naman tungkol sa pagkain, painom, o kung ano po mang gusto nyo malaman, mag-comment lang kayo sa ibaba para malaman ko at magawa ko po ng content sa susunod pa. Okay? See you for our next vlog. Paalam.